Bawat teritoryong kinukuha ng Rusya sa Ukraine ay may mabigat na kapalit. Nasusunog ang mga tangke, nawawala ang assault squad at humihinto ang opensiba para sa maliit na bahagi ng lupa. Dahil ginawa ng Ukraine ang sarili nito na halos imposibleng lamunin. Isang bakal na parkupino. Isang bansa na hitik sa drone, misil, mina, patong-patong na depensa at militar na bihasa sa pagpaparusa sa bawat pagsulong. Sumugod ka, lalabas ang mga tinik. Bawat hakbang ay masakit. Bawat tangkang makalusot ay nagiging madugong labanan. Kaya bawat pulgada ay binabayaran ng dugo ng Rusya. Ang estratehiyang ito ay hango sa isang hayop na mukhang di mapanakit pero mapanganib, ang parkupino. Ang mga maliliit na rodenteng ito ay magiging madaling biktima ng iba't ibang mandaragit, mula sa mga kuwago at agila hanggang sa mga bobcat, lobo at coyote, kung hindi dahil sa kanilang tanyag na baluti ng mga tinik na bumabalot sa kanilang katawan. Ang matitigas na buhok ng parkupino ang nagbibigay dito ng epektibong likas na depensa mula sa inang kalikasan. Bawat nilalang ay maaaring magkaroon ng higit sa 30,000 ng mga ito sa kabuuan. Matutulis, matigas at matinik, madaling humiwalay ang mga ito sa katawan ng parkupino at bumaon sa mandaragit na lumalapit. Pinapahirap nitong kainin ng mas malalaking nilalang ang mga parkupino at nagsisilbi rin itong malinaw na babala sa mga mandaragit na huwag silang atakihin. Kaya namumuhay at namamayagpag ang mga parkupino kahit sa lugar ng mas madalaki at malalakas na hayop. Gaya nito, ang estratehiyang bakal na parkupino ay ginawa para tulungan ang Ukraine na pigilan at labanan ng pananako kahit mas malaki ang kalaban tulad ng Rusya. Simple lang ang mga pangunahing konsepto ng estratehiyang ito. Imbes na mag-focus sa pagpapalakas ng kapangyarihan at kakayahang umatake, ang Ukraine ay nakatuon sa pagpapatibay ng depensa, paggawa ng matitibay na sandatang depensibo, patong-patong na anti-air systems, matibay na infrastruktura, at malakas na kakayahan ng sibilyang paglaban. Ang layunin ay hindi talunin ang madalaking mananakop, kundi gawing mahirap, magastos, at masakit ang pananakop para hindi na nila ito gustuhin simulan. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa pagpigil. Pinipigilan ng mga tinik ng parkupino ang mga mandaragit, kaya naghanap na lang sila ng mas madaling biktima sa ibang lugar. Ang estratehiyang parkupinong bakal ay ginagawa ang bansa na sobrang pinatibay, kaya't pag-iisipan muna ng sinumang gustong sumalakay bago umatake. Madali lang sa teorya, pero ang totoong pagpapatupad ng estratehiyang ito ay maaring tumagal ng taon o dekada. Dahil ang bansang gustong maging parkupinong bakal ay dapat bumuo at maglagay ng malawak at magkakaugnay na depensa. Kasama dito ang mga anti-access at aerial denial assets, tulad ng misil, mina, drone, at gamit para sa asymmetric warfare gaya ng portable anti-tank missiles at man-portable air defense systems o MANPADS. Dapat palakasin ng mga bansang ito ang depensa sa hangganan, magtayo ng matitibay na bunker, lugar para sa ambush, at pinalakas na linya ng supply. Dagdag pa, kailangang handa ang makabagong parkupinong bakal sa pag-atake mula sa lahat ng direksyon gamit ang advanced na cyber defenses at electronic warfare equipment laban sa mga hindi nakikitang banta. At kailangan din nila ang kanilang mga mamamayan, hindi lang ang kanilang mga sundalo, kundi pati na rin ang mga sibilyan na maging handa, may kagustuhan, at may kakayahang tumayo at ipagtanggol ang kanilang teritoryo kung sakaling dumating ang isang krisis. Ang pagbuo ng lahat ng piraso ng palaisipan ay isang malaking hamon, kahit sa pinakamagagandang pagkakataon. Isipin mong ginagawa mo ito habang may digmaan, nilalabanan ng mas malaking kalaban, at araw-araw na may pag-atake, drone strikes, at pambobomba sa frontline. Ganito ang kinailangang gawin ng Ukraine. Sasabihin ng mga military analyst na imposibleng gawain ito. Pero, tulad ng paulit-ulit nating nakikita, para sa Ukraine, walang imposible. Mula sa unang araw ng digmaan na ito, pinatunayan ng mga puwersa ng Kyiv na kaya nilang gawin ang higit pa sa inaakala ng Rusya at ng buong mundo. Natural lang na nahirapan sila nung una nang bigla nilang hinarap ang isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na hukbo sa mundo. Noong 2022, tumawid ang mga tropang Ruso sa hangganan ng Ukraine mula sa iba't ibang direksyon at mabilis na sumulong sa mga pangunahing bayan at lungsod para durugin ang paglaban. Marami sa tropang iyon ay may dalang uniforme para sa parada at hindi naganda para sa matagalang digmaan. Akala nila magdiriwang na sila sa mga kalsada ng Kiev sa loob ng ilang araw.
at ang tinatawag nilang espesyal na operasyong militar ay matatapos agad. Marami rin sa kanluran ang nagduda sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito. Ngunit lalo lang nitong pinahirap ang sitwasyon para sa sandatahang lakas ng Ukraine na labis na nangangailangan ng tulong at supply mula sa ibang mga bansa. Ngunit palaging kailangang maghintay bago makatanggap ng seryosong tulong. Noong mga unang yugto, labis na nag-aalalang mga bansa sa kanluran na lumala ang sitwasyon, kaya naging maingat sila sa pagbibigay ng armas, armor o sistemang pananggol. Noong unang bahagi ng 2022, halimbawa, ang Alemanya ay nag-alok sa Ukraine ng ilang libong helmet lang, hindi mga tangke, misil o depensa sa himpapawid. Ilang linggo lamang matapos magsimula ang digmaan, nang hindi naasahan ng marami na makakalaban ng Ukraine at nabigo ang Rusya na makamit ang mabilis na tagumpay na inaasahan ng marami, doon lamang nagsimulang tumaas ang suporta ng kanluran. Noon pa, laging may kondisyon ng tulong. Madalas napipilit ang maghintay ang Kyiv dahil naantala o nababawasan ang padalang armas. Ayon kay Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine sa kumperensya sa seguridad sa Munich noong Pebrero 2026, nagpapasalamat kami sa bawat padala, pero inabot na mga buwan ang HIMARS at tangke at taon naman ang mga jet. Hindi namin kayang mawalan kahit isang araw. Dumating ang mga kagamitan, pero madalas ay kaunti, hindi maganda ang kondisyon o may mahigpit na kondisyon. Ipinagbabawal ng maraming bansa sa Ukraine ang paggamit ng kanilang sandata sa loob ng Rusya. Kaya limitado ang opsyon ng Kiev sa pagkontra sa mga mananakop. Samantala, sinamantala ng Rusya ang pag-aatubili ng kanluran. Si Vladimir Putin, presidente nila, ay palaging nagbabantang gaganti at bukas na sinasabing aatakehin ang sinumang bansang makikialam sa kanyang espesyal na operasyong militar. Itinuloy ng kanyang tropa ang paglusob, pinatindi ang agresyon at sinamantala ang pagkakataon para gawin ang mas maraming lupa. Ang Ukraine ay naipit, limitado ang galaw, at humaharap sa halos hindi malampasang mga pagsubok. Ngunit sa kabila nito, ay nagpatuloy pa rin ito. Natiis nito ang matitinding pagsubok. Nalampasan ang taon-taong digmaan at nananatiling matatag hanggang ngayon. Patuloy nagsusumikap ang Rusya, ngunit mabagal ang kilos ng kanilang puwersya. Paulit-ulit na natatalo ang kanilang mga assault squad, kakaunti lang ang kanilang mga nakukuhang tagumpay at lalo pang lumalala ang kanilang kalagayan. Ito ay kahit na halos lahat ng kalamangan ay nasa kanila mula simula ng digmaan. Di tulad ng Ukraine, walang alalahanin ang Rusya sa pagtatanggol ng teritoryo mula sa maraming direksyon o sa mga hindi maasahang kaalyado at pagkaantala ng tulong. Imbes, gumasto sila ng malaki para sa mga Shahad drone mula Iran at tumanggap ng tulong mula militar ng Iran sa pagdisenyo at paggawa ng sariling drone sa kanilang pabrika. Isa pang kaalyado, ang Hilagang Korea, ay nagbigay rin sa Rusya ng mga bala, manggagawa, at maging ng mga sundalo sa mismong labanan. Patuloy na namumuhunan ng malakyang China at India sa yamanang Rusya, kung saan ang China ay nagbibigay ng mga dual-use na bahagi na kailangan ng Kremlin para mapanatili ang fleet ng armor at makagawa ng maraming drone, bomba at missile. Matagal ng pabor sa Rusya ang lahat ng bagay. Gayunpaman, sunod-sunod ang kabiguan na nagdulot ng kahihiyan sa pandaigdigang entablado at nagpabagsak sa alamat ng lakas at tapang ng kanilang militar, tulad ng hukbong pula ng Unyong Sobyet. Ayon kay Anatoly Kachenko, ng ika-72 Separate Assault Brigade, sa loob ng 4 na taon, tinalo ng Unyong Sobyet ang Alemanya. Sa 4 na taon, kalahati lang ng Donetsk region ang nakuha ng Rusya. Isa itong nakakagulat, pero lubos na tumpak na pagsusuri sa ganap na kabiguan ng Rusya at kamanghamanghang tagumpay ng Ukraine. At ang lahat ng ito ay hindi lang dahil sa kakulangan ng Rusya, kundi pati na rin sa milagrosong kakayahan ng Kyiv na mag-adapt, magtayo, at palakasin ang kanilang estratehiyang parang bakal na parkupino, habang sabay nang nilalabanan ang halos walang tigil na mga pag-atake at pambobomba. Bago natin ito talakayin, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe ka sa The Military Show. Ganito namin ito hinihimay linggo-linggo. Hindi nakadepende ang Ukraine sa tapang lang, at wala rin silang mas malaking yaman o badyet kaysa sa kalaban para ipagtanggol ang sarili. Tungkol ito sa pag-aangkop. Simula pa lang, kinailangan ng puwersa ng Kyiv na mag-isip sa labas ng nakasanayan dahil wala silang ibang pagpipilian. Ayon kay Barbay, Deputy Commander sa Unmanned Systems Battalion na ika-63 Separate Mechanized Brigade, kinailangan ng bansa gumamit ng Poor Man's Solution, mga simpleng commercial hobby drone na ginawang disposable na sandata at paniktik. Ang tila simpleng hakbang na yon ang nagbago ng lahat. Bigla,
Dahil sa mga matang nagmamasid mula sa himpapawid sa buong teritoryo, nagkaroon ng tuloy-tuloy at matatag na daloy ng impormasyon ng Ukraine. At halos imposibleng makakilos ang kanilang kalaban nang hindi nila nalalaman. Ito ang naging unang depensa sa estratehiyang bakal na parkupino ng Ukraine. Ang murang at simpleng unmanned aerial vehicle ay bumuo ng matibay na pader ng mga drone na hirap pa ring lampasan ng Rusya. Hindi lang para sa inspeksyon at impormasyon ginagamit ang mga drone, kundi pati sa pag-atake sa kalaban, tinatarget ang mga mahihinang bahagi ng tangke, armored vehicles, at personal carriers, kaya inuubos ang armor advantage ng Rusya. Unti-unting tinatanggal ang mga asset. Ngayon, matapos ang ilang taon ng labanan, kaya na ng Ukraine gumawa ng milyong-milyong drone. Kaya napilitan ng Rusya magbago ng estratehiya. Sa halip na ipagpatuloy ang pagpapadala ng malalakas na hanay ng mga tangke at iba pang armor sa hangganan, napilitan sila magpadala ng mga assault squad na puro infantry lang. Ipinapadala ang 12-12 ng mga tao sa tiyak na kapahamakan ng walang kahit anong armor na sasalo o susuporta sa kanila. Parang pagpapakamatay ang estratehiyang ito na pinatutunayan ng datos. Ayon sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, simula ng pananakop, mahigit 1 milyong kaswalti nang naranasan ng Rusya. Mas marami kaysa alinmang digmaan mula ikalawang digmaang pandigdig. Mas marami pang tauhan ang nawala sa kanila sa labang ito kaysa sa lahat ng digmaan mula matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Maaring igit ni Putin na sulit ang mga pagkamatay kung tunay na malaki ang tagumpay ng Rusya at madali nilang nasasakop ang mga bayan at lungsod. Ngunit hindi ito ang nangyayari. Ayon pa sa ulat ng CSIS, ang kampanya ng pananakop ng Rusya ay umaabante na parang pagong sa kabagalan, na may bilis na 15 hanggang 70 metro bawat araw sa pangunahing opensiba. Mas mabagal pa ito kaysa sa anumang malaking opensibang kampanya sa mga digmaan nitong nakaraang siglo. Kahit moderno na ang teknolohiya at kaalaman ng Rusya, mas mabagal pa rin ang kanilang pag-usad kumpara sa Allied forces nung unang digmaang pandigdig. At mas marami pang nasasawi kada buwan dahil lalong tumitibay ang bakal na parkupino. Mas marami na ngayong drone ang Ukraine at iba't ibang uri ng unmanned na sasakyan. Mula sa simpleng paniktik hanggang sa malalaking bombing drone na kayang sirain ng mga pabrika ng armas at imbakan ng bala ng kalaban. Dahil sa dami ng pagpipilian, lalong nahihirapan ng Rusya na depensahan ang sarili laban dito. Hindi alam ng kanilang mga sundalo kung anong klaseng armas ang maaring paparating sa kanila. Isang war correspondent ng Rusya ang naglarawan sa madilim na kalagayan ng kanilang puwersa nung huling bahagi ng 2025. Ayon sa kanya, ang buhay ng isang Rusong assault soldier ay tumatagal lang ng 12 araw. At ang mga sundalong ito ay may 50-50 na tsansa lamang na makarating sa harapan ng hindi napapatay habang papunta pa lang. Kahit ang mga nakakarating sa harap ay napapahamak din, ipinapadala sa suicide mission sa teritoryo ng kalaban, habang nakaabang ang Ukrainian drone crews at artillery units para patumbahin sila. Dahil dito, ang layunin ng Ukraine na itaas pang bilang ng mga kaswalti sundalong Ruso hanggang umabot sa 50,000 kada buwan ay hindi na mukhang imposible o sobrang ambisyoso, kundi tunay na makatotohanan. Kung magawa ng Kiev ito, maaaring tuluyang mapahamak ang Rusya dahil hindi na nito kayang mag-recruit ng sapat na sundalo para palitan ng mga napatay o nasugatan. Hindi na lumalawak ang hukbo nila, bagkus nananatili na lang at palit pa. Dahil kakaunti ng sundalo sa lupa at ayaw ng Rusya umasa sa armored vehicle, mas babagal, hihina at magiging mas magastos ang kanilang opensiba. Samantala, patuloy lang ang Ukraine sa paggawa ng mas marami pang mga tinik, mas maraming patong-patong na depensa at mas maraming paraan para maramdaman ng Rusya na ang kanilang pananakop ay ang pinakamasamang desisyon sa buong kasaysayan ng kanilang bansa. Kasama dyan hindi lang drone, kundi pati na rin misil. Noong 2024 at 2025, malaki ang ipinuhunan ng Ukraine sa paggawa ng sarili nilang long-range na misil na nagpalakas ng kakayahan nilang umatake hanggang sa loob ng Rusya, daan-daang milya lampas sa kanilang hangganan. Mula sa mahabang Neptune hanggang sa Flamingo, mas marami ng makapangyarihan at malalayong abot na sandatang Ukraine na maaring gamitin para magdulot ng matinding pinsala sa mga mahalagang ari-arian ng Kremlin, kabilang ang mga imbakan ng gasolina, oil refinery at mga pabrika ng armas. At mahusay nilang ginagamit ang mga sandatang iyon. Iniulat ng Bloomberg na sa loob ng 2025 halimbawa, nagsagawa ang Ukraine ng hindi bababa sa 100 at 20 pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia na nagdulot ng napakalaking pinsala
na nagkakahalaga ng 1 trilyong rubles. Ngayon, parehong mga drone at misil ay regular na inilulunsad mula sa mga launch zone ng Ukraine, lumilipad ng malayo sa teritoryo ng Russia, at tinatamaan ang sunod-sunod na mga target. Sa dagat na puwersa ng mga drone at misil ng Ukraine, ang flota ng Black Sea ng Rusya na magtago at na-neutralize ang halos 1/4 ng mga barko na paurong pa ang iba. Ang mga barkong pandigma, submarino, frigate at destroyer ay nawala ng silbi, kaya lumiit ang opsyon ng Russia para maglunsad ng sariling pag-atake. Sa ere, napabagsak ng drone ng Ukraine ang mga helicopter at fighter jet na nagkakalaga ng milyon-milyong dolyar. Naganap ang Operation Spiderweb Attack noong 2025 na nagdulot ng malaking pinsala sa fleet ng Russian bombers. Maliwanag ang mensahe ng Ukraine sa Kremlin. Kung sasaktan ninyo kami, mas matindi ang ganti namin. Bukod pa rito, nagawa rin ng Ukraine na lubos na bawasan ng pagdepende nito sa mga kaalyadong bansa sa kanluran. Kailangan pa rin nito ang kanilang suporta, syempre. Pero mas malaya at mas kayang tumayo ng Ukraine sa sarili nitong mga paa ngayon kumpara noong 2022. Mula na magsimula ang pananakop, lumago ang sektor ng depensa ng Ukraine mula halos wala hanggang sa maging malaking industriya na may mahigit 1,000 kumpanya, karamihan ay pribado. Kumukuha ang mga kumpanyang iyon ng daan-daang libong manggagawa at naglalaan ng gasolina, bala at sistema para mapatakbo ang makina ng digmaan ng Kiev. Halimbawa, 96% ng mga drone na ginagamit ng Ukraine na yon ay gawa sa loob ng bansa. Ganon din ang 99% ng mga robotic system na ginagamit ng militar ng bansa. Ang mga 155mm Bodana artillery system na gawa sa loob ng bansa ay bumuburi ng humigit kumulang 40% ng paggamit ng artillery ng Ukraine sa mga frontline. Mahigit kalahati ng sandatang gamit ng hukbong sandatahan ng Ukraine ay gawa na ngayon sa bansa. Nakapag-develop na rin ang bansa ng sariling pambihirang air defense network. Natampok ang iba't ibang missile, launch platform, turret at iba pang kagamitang gawa sa Ukraine. At hindi pa yon nagtatapos. Noong 2025 inaprubahan ng Ukraine ang mahigit 1,300 bagong modelo ng mga sandata at kagamitang militar na gawa sa loob ng bansa. Daan-daan pang proyekto ang dinedevelop at handang ilabas laban sa Rusya sa tamang panahon. Pinabilis ng Kiev ang inobasyon at tinanggal ang mga sagabal at burokrasya na hadlang sa pag-develop ng militar. Malaya ang mga kontratista na magdisenyo at maglunsad ng bagong sandata at sistema. Agad tumutugon sa feedback ng sundalo para mapaganda ito ng real time. Pagkatapos ng digmaan, magiging mahalaga ang mga teknolohiyang ito sa Ukraine para matiyak ang pamumuhunan, pakikipagsosyo at kasunduan sa kalakalan na kailangan upang mapalawak ang estratehiyang bakal na parkupino nito sa susunod na mga dekada. Nagsisimula ng pumila ang mga bansa para matuto at bumili ng mga nangunggunang drone at depensang sistema mula sa mga kumpanyang pangdepensa ng Ukraine. May mga plano na magtayo ng 10 bagong sentro ng pag-export ng armas ng Ukraine sa buong Europa sa 2026 at magbubukas din ng mga planta ng paggawa ng drone sa mga lugar tulad ng Alemanya at UK. Ilang kumpanya mula Alemanya at Amerika ang nag-anunsyo ng kasunduan sa mga kontratista ng depensa ng Ukraine para magsanipwersa sa paggawa ng AI-guided strike drones at unmanned ground vehicles. Patunay ito sa walang kapantay na kakayahan ng Ukraine na mag-adapt. Maraming bansa ang tiyak na hindi kakayanin ng lakas ng militar ng Rusya. Maraming mahihirapan mabuhay sa unang linggo at buwan ng ganitong digmaan, lalo na kung katagal pa ng ilang taon. Nakamit ng Ukraine ang isang milagro. Dahil sa estratehiyang bakal na parkupino, handa na ito sa anumang susunod na mangyari. Maaring ipagpatuloy ng Rusya ang digmaang ito ng ilang buwan o kahit taon pa. O baka mapagtanto rin ni Putin balang araw kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang ginawa at subukang makipagkasundo para sa isang posibleng kasunduan ng kapayapaan. Kahit ano pa mangyari, handa ang Ukraine. Hindi lang para ipagtanggol ang sarili ngayon, kundi para milagay ang sarili nito sa pinakamalakas na posisyon bukas, sa mga susunod na araw at sa lahat ng darating na panahon. Sa maliit na budget, kakaunting yaman, at tila walang katapusang mga problemang kailangang lutasin, nagawa nitong maging military superpower at bumuo ng depensang hinahangaan ng ibang bansa. Ginawa nitong imposibleng maagaw ang teritoryo at mapasok ang depensa nito. Napilitan ang Rusya na magsakripisyo ng mas maraming tao, yaman, pera at oras para makuha kahit maliit na lupa. Kaya naging madugo, mahirap at tila walang katapusang laban ang digmaan para sa mga puwersa ng Kremlin.
Dahil dito, malaki ang tsansang manalo ang Ukraine sa digmaan. Alamin ang plano ng Ukraine na tapusin ang digmaan sa video na ito, na tinatalakay ang 3 yugtong estratehiya ng Kyiv para alisin ang kalamangan ng Rusya. Panurin ang video para makita kung paano gumagamit ang Ukraine ng teknolohiyang mala sci-fi, kabilang ang AI robots, laban sa mga tropang Ruso sa labanan. Para hindi ka mahuli sa mas makabuluhang pagsusuri at paliwanag tulad nito, mag-subscribe na sa The Military Show ngayon.